Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about nga po ito sa latest update sa kalagayan ng franchise ng SMNI. Alam ho natin lahat na ito sila Celes at Badoy ay nakalaya na po dahil sa kadahilanan na alam nyo na. Diba? Okay lang, nakalaya kayo. Pero iimbestigahan pa rin kayo, no? About sa kasinungalingan. Doon lang sa contempt nyo, nakalaya kayo dahil ging contempt kayo. Okay, pero sa mga kaso na ginawa nyo ng mga kasinungalingan, kayo po ay patuloy pa rin iimbestigahan. Kaya sa mga supporters dyan, wag po masyadong kampante. Hindi pa po tapos ang laban. Okay? So, ito nga po, posibleng lulusot sa panel house ang nasabing pagbawi ng prangkisa dito sa SMNI dahil ito sa isang matinding nilabag ni Celes at ni Badoy. Oo, mga ka-action. Kita niya? Bago po ang lahat, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, panoorin na po natin ang nasabing video. Kumpiyansa ang ilang mambabatas na mababawi ang prangkisa ng kumpanyang may hawak sa SMNI dahil sa dami ng nilabag nilang batas. Pero giit ng network, wag masyadong kampante. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ngayong may panukalang batas na sa Kamara na layong kanselahin ang prangkisa ng Suarezug Media Corporation na may hawak ng SMNI, naniniwala ang may akda nito na si One Rider Party List Representative Ramon Gutierrez na malaki ang tsansang lumusot ang resolusyon sa House Committee on Legislative Franchises. In the committee level, I would say, yun nga, there are yung iba in favor of as far as suspension only, but I would say we do have the numbers perhaps for revocation. Para kay Gutierrez, may valid ground sa pagkansela ng SMNI franchise. Pinakamatindihan niyang paglabag ng network ang Section 4 o Republic Act 11422. Nakasaad dito na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit sila sa pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. We've seen po, no, na although the lawyers would indicate that these are mere inaccuracies, with the other resource persons, I think we've established enough that there is a pattern towards this misinformation po that they're reporting. Nariyan din aniyang paglabag sa Section 10 ng batas kung saan nagbago pala ang corporate structure ng Suarezug Media Corporation pero hindi ito ipinaalam sa Kongreso. Gayon din ang violation ng Section 11 kung saan bigong i-offer ng kumpanya ang at least 30% ng kanilang outstanding stock. Ang paglabag sa Section 10 at 11 pa lang ay katumbas na raw ng ipso facto revoked o otomatikong pagkansela ng prangkisa. Pero sabi ng legal counsel ng SMNI, handa silang dumipensa kaya huwag masyadong magpakampante sa panukalang batas. Kahit i-approve pa yan ng lower house, subject for the approval pa din yan ng Senado. After that, pirmahan pa yan ng presidente, so it will take time. Dagdag naman ni Legislative Franchises Committee Chairman Congressman Gus Tambunting, dapat isama na sa pagdinig ang mga kasong kriminal ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Nasa most wanted list ng FBI sa Amerika si Kibuloy dahil sa sex trafficking, rape at physical abuse. Pinaimbitahan muli si Kibuloy ng komite na dumalo sa susunod na pagdinig. It will also be discussed. The issue here is there a violation? And if all these resolutions that were filed are true, then indeed it is a violation of the franchise granted by Congress. Nauna nang sinabi ng SMNI na labas si Kibuloy sa issue ng prangkisa ng network. Honorary chairman lang daw kasi ang pastor doon at wala siyang formal na posisyon sa kumpanya. Depensa pa ng SMNI? Relevant yun kasi wala naman silang jurisdiction about that. Kasi ang jurisdiction or authority ng franchise committee is only related sa franchise, pag-grant ng franchise, pag-renew ng franchise. May bukod na ring resolusyon ng Makabayan Block para paimbestigahan sa Kamara ang mga reklamo laban kay Kibuloy. So yun na ho mga ka-action, no, narinig na po natin na posible at malaki ang tsansa na bawiin ang nasabing franchise ng SMNI. Dahil sila ang nagbigay, di sila din ang bumawi na aayon na rin sa paglabag
ng kanilang mga angkor. Diba? At doon, sa sinabi ng isa sa mga staff na huwag magpakampante dahil kung lumusot man ito sa lower house, dadalhin pa rin yan, magiging subject pa rin yan ng Senado. Alam ho namin na ang una-una magdidipinsa sa inyo sa Senado, si Bato. Pero titingnan natin kung anong magagawa ni Bato kung siya ba ay mananalo laban sa majority ng mga senador. Diba? Ito na, narinig nyo na, nag-umpisa na ang Congress. Iimbitahan na si Lolo nyo Kibuloy sa Congress. Titingnan natin ito kung ano naman ang maging alibay nito ni Kibuloy kung dadalo ba siya o hindi. Diba? Kasi kapag ang isang tao na hindi dumalo sa isang imbitasyon, isa lang po ang ibig sabihin yan, guilty. Diba? Kaya ito po ang mga kaabang-abang na mga malalaking issue na balita, ha? Take note, Kibuloy, lower house pa lang ang magpapatawag sa iyo. Hintayin mo na ikaw naman ang imbitahin ni Senadora Risa Hintuberos. Diba? Ngayon, Topacio, dyan mo na ilabas ang iyong mga maanghang na mga salita at mabilis magsalita kung kaya mo ba ipagtanggol ang iyong iniidolo na si Kibuloy. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping nog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.